Tuwing kailan nagpapa-overhaul? Pinakamaganda ho talaga once a year at least. Regardless kung ginagamit o hindi. Kasi ang bike, gamitin mo o hindi. Nag-i-start pa lang mag-discolor. Actually, yan ang ideal. Pag nagdi-discolor pa lang ang mga grasa, doon magandang hindi pwedeng pagkatanggal yun ng bearing. Basta lagay lang din kasi yung sa mga seal, meron no siyang magkakaiba pang ano. Hindi naman kailangan na sobrang dami din. Although pwede na sobrang dami. Yung labis naman kasi lalabas at lalabas. Pag uminit naman to sa loob, mag-i-spread ko sa loob. Kaso at the same time, Paano nalalaman na kailangan palitan ng jockey? madalas either kung Kaya bakit papalitan na yung ano ko? ano na rin maganit na rin. Ito, Oo nga no, bakit mo pa gagawin yung step na yun? pag sealed na yung taas, silahin lang natin ng konti. May mga maliliit na bubbles. Para sure na wala na talagang bubbles tsaka libag sa caliper. Pero, dapat Paano ako nag-iigpit masyado ng ano? Hindi ko na tinotorque ng sobra-sobra. pag naman sisikip ng kanya Yan. Magtatanggal kayo ng bibi, wag nyo muna ilagay sa bike stand. Para mas madali. Ganyan lang din ako, pukpok muna una. Pang pampaluwag. Laking bagay din itong wrist na to Parang 150 ko nga lang din ito nabili. Yung kay Mapdeck, napanood nyo ba yun? Hindi pa. Nagpapalit sila ng ganito every year ata. Gawa na natatanas din. Lalo na yung sa BB, sa T47. Bilis matanas. Gaano katagal to bago Wala yan eh. Simula nung buo pa yung Simula nung buo pa yung meta eh. Ayun pa din yun eh. Bay, maganda naman no-seal ng sa mga gantong mga gantong XT patas. yata yun eh. Ang madalas nga akong nakikita kong nangyayari sa ganyan, gawa ng sa sobrang tagal na hindi sineservice, natutuyo. Kung tutuyo, kaya nyo pala patagalin ang sobrang tagal yan eh. Kailangan ba natin ng bagong shifter cable? Meron naman ako dito. Pero lang ho to, mga normal na steel cable. Anong magkakaiba pag Shimano? Shimano yung may mga coating, hindi kalawangin. Ito, may kalawang na hutong nyo. Regular cable din ho to. Hindi, Shimano din yan. Shimano din ho ba to? Pero sobrang tagal na rin yan. Tagal na rin. Pati housing mo nito galing din sa Meta. Hindi naman. Grabe naman. hindi ako nag-uulit no. Di naman housing naman Hindi ba? ako naglilipat. Tipid racing. Mga bike ko gano'n, pati housing. Kaya ang hirap na-isip yan eh. Sa kasi ramdam mo Nung sinubukan ko na ito, maaligas-gas. Sa cable nga. Isa na ayaw bumalik eh. Ayaw nyo itong ikabit kay Comensal. Yung... Itong fork din. Kayo magbabago ang pakiramdam. Hindi ko pa siya natatry sa actual trail eh. Puro Minox pa lang. Sa bagay. Punay big hits wala ya. Sarap. Rehab lang ho na service nyo din dito, Hindi pa yung ano yung man na lang din ulit. Kung anong pinalabasan ng ginawa. Hindi, okay din naman yung sa ganun. May yung sa pipe cutter, Pero mas OA pag pipe cutter, tapos ginamit yung sa steel. Walang diya pagkakabuka noon as in. Ewan ko bakit mas pag sa steel. Hihiram na nga ako sa'yo nung So guide. Para dyan sa iba. Gumawa ng video si Andy Upgrade dun sa So Guide. Oo. Yung sa niya, nga palang kasama yung Chinese carbon niya na wheelset. Ganda rin sa nun. Kaso mahal pa rin nung rims eh. Sa bilhin? 12 ba? 15. Dun sa Rims pa lang yun. Pares ng rims. Pero tagal na din ng video niyang yun eh. Si Andy Upgrade. Nakita ko yun nung balok. Sure ako siya yun eh. Nahihiya lang akong Di ba, nakita natin nung Kasi kayo nga ho ba kasama ko nun? Di ba? Nakakahiya lang tawagin. Yung mahirap yung Noong una, tinanggal ko pa nga hangin eh. Tinanggal ko nga yung hangin para matanggal siya eh. Kasi magkaiba sila ng orientation. May gagawin ho na iwanan na rin ako ba't Turks ang ginamit dito. Dami kong nakikitang Dartmoor nakapalit na ng alin. Kay Jacob, alin na lang din yung nakakabit eh. Baka nabali nila yung ulo ng Pwede o kaya na loose thread. Sabay, isa lang din naman ng Hindi mo naman masisira yung ibabaw niyan eh. Yun na nga yung purpose ng Turks eh. Kaysa sa alin. Hindi mo siya mabibilog eh. Kasi pastar na nga eh. So dami kong nakikitang bilog na. Lalo yung sa mga SRAM na brake mounts. Ito, gagantuin lang ho. Bali tulak na konti. Hila. Papakawalan lang doon. Oo.
Nalaman ko lang to gawa nung sa Kuya Endong na Dartmouth. Ilang beses kong pinagtatanggal. Ayan. Parang ano, parang puzzle na may isang solution lang na isang Parang galaw yung lang. mga ano eh. Tawag sa ganun. Mga escape Mga route. challenge, oh. Oo. Ganito po setup namin. Sa lapag lang. Mga gamit. Sanay na to eh. Mamulot ng mga tools eh. Ano lang tayo. Bahala nang maghanap mamaya pag may nawalang tools. Uy, maluwag na rin oh. Ito naman, nawawala yung sais. Sa ko na ipatong yun. Luwag no. Hindi mo kasi ito mapipihit, di ba? Pagka hindi mo kinontra dyan sa kabila. Oo, kontrahan talaga. Naharang anong crankset. Tsaka... Bihira ho, ma-check ka no. Sa loob. Nagka-counter ano siya, yung kable. Hindi ko maipasok lagi yung pivot. Yung pala, tumatama yung kable. Pero beses na ako na ganun dito sa Dartmoor. Buti na lang, praktisado ka na sa Blackbird. Kaya nga eh. Yung wisdom na nakuha ko doon, maa-apply ko na dito. May mga alay mo. Ilang Blackbird na yun, ano, kay Jimboy. Bali ito, Kay Endong. dami na rin. Kasi yung kay ano pa, kay Jacob. Jacob. 3 iterations na ng Blackbird ang nagagalaw. And more to come. Kaya gusto ko nagpapahuli. Para praktisado ka na. Para Para hindi hindi na akin yung alay. Oh. Ito po mga tunay na nangyayari sa gawaan. Ito nakikita ko laging sira eh. Nasisira pag ano, sa mga Dartmoor. Pero may ginawa akong technique dito. Yung kay Jacob na ganito kasi nasira. Meron akong axle na ano, M12 by 1.5. Pwede pala yun. Bali, pinutol ko lang yung axle na ganun. Tapos, ginawa ko ng paraan magkaroon ng pihitan. Ayun, okay naman. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumuluwag. Tapos, pinaliguan ko na lang ng Loctite para di lumuwag. Kasi medyo ano eh, kinulang yung putol ko. Yun yung alay. Practice. Hindi, sira na yun, simulat sa fall. Ang hirap pa nga ibalik niyan. Ano, Ang link na yan. ipopold nyo para ano, ito, parang ito ngayon, may sikip. Ipopold. May washer pang kailangan nakalagay. Hindi pag ano kaya, pag pinalitan nyo ho ng yoke na ganun, may iba travel, o kaya kinematics. Wala namang gumagawa ng yoke na pang Dartmouth. Hindi gumagawa si ano. Sino nga pa yung... Si Bike Yoke ba? Bike Yoke yung gumagawa sa Specialized. Sa Specialized. Ginagawa long travel yung ano. Dartmouth, di naman ginagawa. Hindi ganun ka... Hindi ganun kasikat sa ako na ano, nung una ko kasi na padalawang isip ako dun sa hardtail ko. Tapos naghanap ako ng ano, matinong review ng Primal. Panay edit lang, panay montage. Wala ka makita review ang putik. Tapos bilang na bilang lang din yung mga nakita ko sa ano, online. Okay naman review. Ang review, matibay ko sa matibay. Kaso yung pare-pares pala Primal ba yun? Hindi mo Hornet yun? Ano ho? Hornet pala, Hornet. Nangyari lahat ng ano, matibay raw ang frame. Actually, sobrang tibay. Sila nasisira. Kaya Hornet daw eh. May sting. Pag nag-gradraps ka tsaka ano. Hindi pa naman ano. Ramdam mo lang na malagkit. Pero goods pa. Pero mas okay na to. Yeah. Ano tayo? Preventive maintenance. PMS. Pero madali lang makahanap ng pamalit na bearing dyan. Common sizes naman ho yan. Kahit sa mga local na bearing center, mga auto shop, meron yan. Pero yung ganito, ang laking bagay kasi. Yearly, bubuksan nyo. Yearly gagawin. Tapos, hanggang sa magsawa na kayo sa pyesa kung tutuusin. Ayun, makakakilala kong ano, yung mga talagang alaga ho na PMS sa akin. Ayun, sa Kuya Sherwin nga na bike. Ilang taon na yung bike niya. Magpo 4 years na kami na nagsasawa sa pyesa. Parang gusto namin gustong masira kasi syempre para mak-experience naman ng iba, makapag-upgrade. Wala dyan, ayaw masira eh. Pag po yung mga ganito may inner sleeve, talaga to, pasinsel. Kasi pag ginamitan ho ng expanding tool na yung dito kumakapit yung bearing, ang mangyayari ho niyan, pwedeng masira yung inner sleeve. So may iba yung preload ng bearing. So kung may makita man ho kayo na pinupukpok o sinisinsel, unless alam nung ginagawa, okay lang yun. Nakikita ko sa video, lahat ng ginagawa talaga nila. Hindi ipapakita sa video na pinukpok. Tapos, ang gagawin na lang, dun sa pangalawang bearing kasi wala na inner sleeve, dun ginagamitan ng slide hammer. Ang nakikita ko. Or ang gagawin, pupukpukin na ng konti para hindi tumama dito. Kasi may mga nakita na akong ganun eh. Hindi ba yung meron silang parang solid na buo dito? Hindi ba yun? Hindi ba ganun? Kumbaga, itong buong ito itutulok.
Ano man tinutulak dito? Ate, yung ano ho yun, sa paglalagay. Pero sa pagtatanggal, Pagtatanggal, iba. iba. Yun ho yung expand, nag-i-expand kasi yun eh. So, may chance siya na sirain to. Kakamutin niya yung ano. Oo. Yung loob dun. Kaya, masama, pag bumuka ho to, may iba preload ng bearing. Kaya ano yun, pwede nyo i-check yun kay Hambini. May ano tayo. May video si Hope ng service ng hubs niya. Oo, pinupukpok. Nung tatawa ko nung na-introduce yung Pro 5. Hindi si Mapdeck yun eh, pero shop din siya na YouTube channel. Tatawa ako talagang nung nire-review nila, pinupukpok lang yung bearing ng ng mallet lang. Pero sign ho yun ng well-built na hubs. Pag ang tatanggalin mo, hindi kailangan ng sobrang persa. Literal na tap-tap lang. Kasi mas kasi BB Infinite eh. Although nakakatulong ang special tools, hindi naman as in, hindi deal breaker kung wala. Ito, konting lang to. Love tap, tanggal to. Nagpalit ka na ba ng bearing ng Hope? KLA. Bakit? Wala. Kalug na talaga. Tagal na eh. Kasi 2018 pa ata yung Santa Cruz na yun eh. Tapos hindi pa alaga sa Oo. sa maintenance. Nakatikim lang ata yun ng maintenance. So wala nung ikaw na humawak Nung ako na humawak. Kaya naawa din ako dun sa Santa Cruz eh. Wala, bugbog na talaga. Driver ginamit. Flat screw. Oo. Walang na-direct ako pala mismo sa bearing. Durog yung bearing pagtanggal. Pero yun naman, mga sarili kong bike. Pag sarili kong bike, wala akong paki. Mawasak ka dyan. Ito yung sleeve. Ang mahirap pong tanggalin sa hoop yung sleeve ng sa prehab. Mas masikip kasi. Alam ko na naman yung isang hoop na nawawala yung flat washer. Yun ginawa nyo ng paraan. Oo, kaya pala hindi umiikot yung freewheel lang. Wala, kailangan pala naiipit pala yung bearing. May ganun din nung nangyari sa akin, yung mga cruiser naman na hub. Pag nadudurog kasi bearing, nadadamay din. Speed 1 din, ganun ang nangyari. Buting nagbebenta ng spare si Speed 1 eh. Pero dati, pabricate talaga ng kanya eh. Tayo na rin. Pinatalo si Quemples eh, mag-iagahanap ka pa ng spring. Ito ginagamit sa mga nag-e-edit eh. Sobrang tigas na ito. Sobrang tigas, napuputol, ang lutong. Manandali ang saya lang ba din siya, malakas na tunog. Oo, maya-maya, hindi na kumakagat yung hub. Mahal pa naman ng, 800 ata. Hope to eh. Yung lang, pulse and spring combo. Ako nakapag na kayo nung sa mga, Max Zone na hub. Yung pag tinanggal mo sa gulong, mababagsak kasama yung yung cogs. Cogs, nakakabit pa sa prehab body. Dyan, may mga ginawan akong ganun eh. Naghahanapan pa sila pag bagsak. Magpapalit lang dapat ng plat eh. Napapalit tuloy ng hub. So, gagamitan na natin ng naman to. Bago magamit ang tools. So, kung muna, mababadrip muna may-ari. Dapat sa'yo, hindi nanonood yung may-ari ng gagawa. Kaya nga pinapaiwan ko sa bahay. Bali dito. Kaso minsan nababalik ko rin pag ang gamit gantong Babalik ko ba yan? Anong kaibahan ng press tool pang hub tsaka pang headset? Sa headset need na makapal. Kasi pag ganito yung gagamitin, malaki yung chance na mababalik ko lang yung itong threads. So nasiraan ka pa ng tool. Nakabalik ko na ako ng ganun. Ha? Oo. Nakadalawang beses ako bili na. Ito yung malaki. May klase. Pag yung walang brand, yung pang headset. Kaya minsan pag di nakatingin may-ari, malit ang ginagamit ko talaga. Hindi, promise, mas mabisa. Ayun, tanggal agad. Pero ito, pwede nating iganto kasi yung inner sleeve niya, pwede mong dun hindi siya sleeve pala. So, mas madali siyang padaanan ng tool. Unlike yung nasa gitna lang, pasinsil talaga. Ang ganda talaga ng tolerance ng hoop eh. Parang may vacuum sa loob pag nilagay mo eh. Hindi siya basta-basta matatanggal. Tapos gagamitin din natin yung as extractor. Para dito naman sa kabila. Dati ko kasi ginagawa ko pag itong kabila ang inuuna. Need ko na mas mahaba na pag ito, yan lang. May purpose pa pala yung bibitol na yan. Ginagawa akong mga spacer. Basta wala akong tools na one time use. Isa lang. One purpose. One purpose.
Lahat iba-iba. Ang gusto kong mabili yung sa extractor para sa yung pang talaga, pivot bearing. Ganda nun eh. Iba pa ba yun? Hindi pa ba ano? Hindi pa ho ganito. Hindi ganyan. Kasi pwede nyong gumawa kayo ng ganyan. Kaso din, naiisip ko rin halimbawa, sa mga mga even kasi ito eh. Pero dun sa mga uneven na surface, yung nakabaliko. Asymmetric. Hindi ko symmetric eh. Basta yung pag ang surface, mga baliko hindi pantay. Naiisip ko pag ganun. Paano kaya yun? Hindi mababalik ko pag ganun. Yan to. Huwag natin iwawala. Mahal to. 800 ba to? Pag bibilin sa Hope. Lahat ng spare parts ng Hope. Nasa ganung price range eh. Ang workflow mo, tanggal mo na lahat ng bearing. Lahat to muna. Para sabay-sabay linisin doon. Sa linis, sabay-sabay. Ano naman kasi, pagkabisado mo na mga pyesa, hindi ka na mamomroblema sa kung saan ilalagay. Kaso, yun nga, ingat pa rin kasi pwede mo makalimutan minsan may mailagay. Mga washer. Yung pang pivot bearing, mas maiksi. Mas maiksi tas mas maliit yung ganito. Mas convenient. Masarap naman gumawa pag talagang kompleto tsaka proper tools. Kaso, yun nga, malaking puhunan. Sabi. Improvise, adapt, overcome. Ang haba pa lang lalakbay nung Kaya nga, buti nga lang smooth tong ko pa, extractor. Yung sa kuya, ko kinapibot ang sortehan din eh. Wala dyan binuksan ko. Talagang kalawang na. Wala nang kahit Buti na agapan. Kasi bigyan nyo pa ng mga isang buwan yun, wala na. Ilang bearing yung papalitan nun sa pivot. Mahigit 10 bearing yun. Grabe. Hindi mura din yun. Parang 8,000 ata yun. Sabihin na natin 250. Isang bearing. Tas 10 yung papalitan mo. Tas syempre, hihintayin mo pa. Labor. Oras. Hassle. Kaya ang tagal bago ko na ibalik-balik ng Kuya Noki nun eh. Buti wala pang palitin. Talagang inabot lang ng tuyo. Yun Saan ka nakakita headset spacer? Daming spacer niyan Para gumana lang Siyempre. Sa totoo lang, mas mabilis sinsilin to pero muna tayo? Pamiit lang. Naka-video Naka-video na tayo eh. Ito, dalawa to. Kaya ang kapal. Okay. Kulit ng dalawa ba naman? Diyan, pantay sila. Hindi. Ito yung ibig sabihin ko. Ito, halimbawa, kung lalagyan nyo ito ng mismong spacer, hindi rin matutuwid. Gawa ng ito, naaanho sa Iniisip ko dun sa proper tools ba na ganito, may way para hindi siya baliko. Kasi babalikuin yan na ito pagpipilitin. Sa kabila, kaya. Ayun, flat. Pero dito hindi. So, sisinsilin. Hanap ka lagi ng dahilan para magsinsil. Mekaniko martilyo po. Pok-pok portion. Hindi na nakangiti Kuya Ian eh. Kinabahan na eh. Ayun hindi mo prinotektahan yung yung frame ko eh. Porket hindi kita yung part na yan eh. Pag yun na lang, pentel pen gaming tayo mamaya. Magkasing laki din pala ang bearing na ito, tsaka bearing ng hub. Tuknap yung pintura. Tapos may tool pala si Dartmoor na sinasalpak dito para magpantay siya. Mag-level. Ano kaya? Meron? Dahil lang dito sa weld spots. Alam ko kasi talaga pag ganyan, slide hammer na ginagamit ng mga nagagawa. May nag-testing ng ganun, ang gamit yung microwavable. Nakita ko kaninang YouTube ko yung napanood eh. Matibay naman sa kanya. Tinesting ko isang beses, wala. Di tumagal sa akin. Out of curiosity. Yung sa Bosnik ata na hope na ganito, isa lang ang bearing. Ito dalawa din. Nung binuksan ko yung kanya, di ko natanda eh. Micro din. Microspline din. Gumamit na po ng flat screw na malaki. Dumudulas kasi pag punch. Hindi, try nga natin. Sige. Dumudulas eh.
Love top lang. Ito, may inner sleeve, so pinukpok natin. At dahil dyan, pwede na natin siya gamitan ng extractor. Ay, visit hindi rin. Tingnan natin kung mayroon tayo dito. Tumatama ho kasi yung dito. Pagagamitan siya ng ibang extractor. Kaya ayoko mag-edit ng videos eh. Ito talaga makikita nila eh. Dapat as raw as it gets ka. Walang edit. Walang pro-pro, walang plastikan dito. Pukan to. Kaya wala nagpapagawa sa yung artista eh. Wala akong manlilibang. Lahat may manlilibang habang ginagawa. Nakaramdam ko hindi magbabad siya. Pero may ho to sa loob, circlip. Dahil matanggal na lang, dito na lang mapadaan sa kabila. Secret naman pala. Ayun ang tamang proseso. Kasi laki lang yung magkabila. Pwede ko kontrahin yung isang side habang pinipiknat yung kabila. Ang hirap. Ayun. Yeah. Iba pala pag may camera. Bilis kong magtanggal. Gamitin uli natin yung ibang magandang gamitin. Tama mong pagpipili, pwedeng gamitin na. Simula muna sa proper muna. Bago na yung Pag hindi gumana, saka ka mag-alternative. Galit sa Galit sa properan Paano may nagpapagawa sa shop natin yan? Bahala kayo. Ganito po ginagawa namin. Yun Dito nga. Hindi mo yun yung circlip, pinipilit mo. Spoke wrench yan Parang sinukat Spoke wrench yan May gamit pala na iba. Madami tayong gamit niyan. Galing parang sinukat Kuwang-kuwa yung diameter niya. Ayun tanggal na siya. Yun. Ang din nyo di pa nabubuksan Hindi pa. Ganda talaga ng tolerance ng hook na Parang nagbabak yung Pagdating talaga dun sa part na kinakagatan niya ng bearing. Ang higpit. Pero once natanggal na siya dun sa indent na yun. Ginagamit mo lang natol yung part ng hook. Ginawang tool yung Beefy favorite kong baklas ng ganito, ng RD. Bali dito, mga ganito nyo, Deore RD na may clutch. Baka kailangan na rin ng service ng mismong RD. So ito... Kubuksan mo din ba yun? Clutch box? Pero minsan hindi ho clutch ang problema yung dugtungan ng clutch. Tsaka yung spring. Malagkit. Doon nung madami na ako nabuksan na yun ang problema. Ito yung clutch box. Ito, pwede nyo itong i-service nang hindi tinatanggal to. Pero most of the time talaga ang problema nandun sa dugtungan. Nandito na rin naman tayo. I-full na natin. Bihira nga lang din nung mga nagsiservice na ganito na shop. Ang bearing ba ng jockey wheel? Sealed cartridge na? Hindi pa. Ang Deore tsaka SLX, bushing lang. Kung ang habol nyo ay longevity, kahit hindi gano'ng sineservice, go. Pero kung gusto nyo talaga performance, XT pataas, na yun? Yun ang seal bearing na. Pero kailangan din siyang alagaan sa alagain lang. Sa Shimano, hindi naman asin aalagain, pero lang din, mga preventive maintenance. Pero sa experience ko, basta hindi mo siya susukdulan, tumatagal kahit walang service. Pero kung gusto nyo i-upgrade ang Deore nyo, bili kayo ng seal bearing na magandang klase na kahit yung XT kasyaw dito. Para na rin kayo naka-XT in terms of tolerance ng jockey wheel. Ito, maigpit lang talaga to. Ito, pustahan, chocolate. Hindi ba green? Malabo na bang green? Malabo na. Sari-sari nyo na pinagdalhan nito Pero ito, common occurrence to, di ba? Kaya pangit ng shifting. Okay. Kaya pala. Yan. Ito madalas ang nagkakaproblema talaga dito. Tsaka ito. Ito yung sinasabi ko na ayun. Dapat madali lang tong mahila Tong dugtungan, tong shaft na to. Ayun, hirap niyang hilahin. Sa Kuya Jello na GRX, ito rin naging problema. Ayun naman kasi, mas mataas ang mileage. Ito naman kasi, exposed to sa exposed sa elements. Bathala. Tapos syempre, pag sa mga pressure washing. Ito buti naagapan pa. Tuyo lang, hindi pa asin kinakalawang. Yung nakabuksan ko mga ganito, halos nakain na yung surface ng kalawang. At dihila lang to Nakakabili ba ng ganito? Hindi Dapat to po meron, pero sa atin wala. Pero meron talagang individual parts na nabibili ng ganyan. Parang yung takip ng cable ng shifter. Yung ganun. Hindi nakakabili. Kinakahoy ko na lang yun pag may nasirang shifter. Ito, mahirap tuknapin. Lalo na pag XTR. Di ba? Hindi pa nabubuksan. Wala dyan, pag may camera, ang bilis ko magtanggal ng ganito. Ayun, ito ang kailangan mapiknat talaga. Pinakang main seal niya. Di ba hindi naman ina-advise ni Shimano na actually, nakalagay nga do not disassemble, di ba? kaso, on a perfect
setting, tatagal talaga ng sobrang tagal to. Pero syempre, pag nahaluan na siya ng contaminant, doon siya nagsisimulang pumangit performance. Technically kasi, pag umabot na sa ganito, papalitan na. Pero wala namang mawawala kung isa-service. Tsaka kung maayos ang pagkaka-service. Kaya naman kasi nila hindi ina-advise na na i-disassemble kasi kahit anong gawin nyo, hindi na perfect yung seal niya. Pero, ganun din naman kasi, ganun. Ganun talaga. Hindi ba conspiracy theory na gusto lang nilang bumili ka ng bagong BB? Actually, yun naman ho talaga. Kaya ayaw nilang Pero kung proper procedure naman, tas hindi destructive ang pagtatanggal ng pyesa, pwede nyong gantunin nang nawalang problema. Itong part na to lang mahirap tanggalin Pedals nga rin, bubuksan natin Pero okay pa siya, matibay. Walang alog, walang smooth pa din. Ganda pa rin Shimano pedals, matagal bago lumapat. Pag overhaul, ito ibig sabihin nun. Basta wag ka lang malilito sa pyesa. Tuwing kailan nagpapa-overhaul? Pinakamaganda ho talaga once a year at least. Regardless kung ginagamit o hindi. Kasi ang bike, gamitin mo o hindi, parehas lang din ang magiging problema. So, mas magandang gamitin mo na lang. Para mas masaya. Nag-i-start pa lang mag-discolor. Yung grasa. Yung grasa. So, actually, yan ang ideal. Pag nagdi-discolor pa lang ang mga grasa, doon magandang i-preventive maintenance. Para mas tumagal buhay ng mga pyesa. Technically, pwede nyo pa itong gamitin ng another 1 to 2 years, tas papalitan na lang. Pero after ma-service, awan to sawa na. Akala ko pwede pa siyang gamitin 1 to 2 years. Pero after ma-service, 6 months. 6 months na lang. Kung titipirin, tsaka base sa grasa. Ayun. So, pipik natin lahat ng seals ng bearing. Ilalagay na lang natin siya sa isang lugar. Pero dahil magkasing laki yung bearing ng hubs tsaka pivot, hindi ko pagsasamahin para iwas lito. Laki ba naman Sa Jackie Wheel, alam ko sa Shimano, ang nila, every 500 kilometers. Yun naman kasi, ibig sabihin sa 500 kilometers, trail kilometers yun. Hindi siya road kilometers. Yung biyahe ng sasakyan na nakasakay sa pickup. Hindi kasama yun. Kasi kung ganun, every biyahe, kailangan nating i-service. Yan. Paano nalalaman na kailangan palitan ng Jackie Wheel? Madalas, either kung tanas na yung ngipin niya or pag malakas na alog. Pero sa experience ko, sobrang mas matagal ang buhay ng bushing type na plastic na Jackie Wheel kaysa sa mga sealed. Sa sealed na yung mga Shopee lang din. Pero sa XT, sa mga ditatak, matagal. Pero pag yung mga bang gamit? Sagmit ko dati, ilang km lang. Wala pang 1,500 kilometers ko ata na gamit. Malakas na ang kalog. Pero naman kasi 1,500 km? Trail kilometers yun. Kaya, paano malalaman na panas na? Pag medyo flat na? Pag matalas na yung mga ngipin. Pag matalas? Matalas. Pag patusok? Patusok na. Hindi nauubos na Tapos pag masyado nang malakas yung alog ng Jackie Wheel, okay lang na may konti kahit sa mga sealed, pero dapat konti lang. Magkaiba ba itong dalawa? Pareho lang. Ito pang guide baba. May nakalagay naman ito kung ano yung guide pulley. Ito tension pulley sa baba. Kasi ito guide pulley sa taas. Yun, medyo malagkit na. Pero ito naman kasi yung gusto natin. Ayaw natin umabot sa tuyo or malibag na grasa. Pag ganun, grabe namang neglectful. Ito sa prehab, since lagi siyang umiikot halos matutuyo na. Tapos magkaibang grasa nakalagay dito, mas matipis madalas sa prehab kumpara sa pinakang main bearing. Papatuyo pa lang siya. Pero kung alam kong gamit talaga sa mga shop tsaka ng Hope na grease. Kasi alam ko binibili nito sa Enduro, wala pang grasa. Mobile na yung kulay asul din. Pero hindi siya yung common na ginagamit sa atin na item. Ayaw mo lang kung marine grease ba yung gamit ng Hope sa ganito. Basta wag naman sobrang lagkit okay lang. Ito po yung trainee gym, pang ultrasonic. Ultrasonic Pero manual yung natin. Manual yung paglilinis. Toothbrush at grasa. Pero nakagamit ako ng ultrasonic. Sa totoo lang, excessive. Nakikita ko lang sense ng ultrasonic pag sa parts ng hub tsaka sa chain pag kailangan mong i-wax. Pero other than that, wala na akong makitang Kasi ganun din Bago nyo i-ultrasonic, dapat hindi siya yung punong-puno ng grasa i-ultrasonic nyo. Kahit malakas ang degreaser, hindi kayang tanggalin ng ultrasonic. Ultrasonic pang maliliit pang tira-tira na lang talaga na libag. Ito, yung headset ng Oo nga, pansin ko nga dyan, Mag-aralgal na. Putik na Putik na yung loob. Hindi ko lang isasama tong pivots. Mamaya na. Magkakalaki. Ito, pares sila ng pinakang sa main prehab.
Pag hindi enduro to eh. Pag kasi gantong pivots, siya, hindi siya cage. Ito, although oo, hindi malilito. Ito. Pag sa hub, siya, yung may corona. Ganto kasi para pwede siya sa high RPMs. Kaso pag pivot bearing kailangan matibay. So ang kailangan lang ganto solid. Tapos iba kasi ang rubber seal din nito. Madalas mas matigas ang seal pag yung ganto. So para iwas lito, bukod na to mamaya na. Ba dalawa yung anong pinakaiba? Basta ito na Ano to? Ito diesel. Diesel. The best talagang panlinis diesel. Pag gasolina kasi although mas fluid, mas mabilis makalinis gasolina, may chance na palutungin niya mga goma. So, hanggat kaya, wag gasolina. Diesel ang pinaka-okay. Kasi ang diesel, detergent-based to eh. So, hindi siya makaka-harm ng unless siguro ibabad mo ng 1 linggo, doon lang niya masisira yung mga o-ring. Pag gas. Pag gas, so, ayun, may chance na lusawin niya yung mga o-ring, mga rubber parts. Pag yung gas. Gas na kerosene. Alam ko, ganun din. Matapang. Tsaka thinner. Ayun, mga kasi yun, hindi solvent-based, nakalimutan ko lang yung Sa detergent-based yung Ito, ito parang ito din. Itong degreaser, detergent-based din to eh. Tapos ito din yung sa Pero ang pinagkaiba lang sa degreaser, meron kasing water-based, tapos merong solvent-based. So, madalas sa degreaser na gamit sa bike, yung mga water-based. Yung mga solvent-based, yun yung mga WD-40. Tapos yung scrub lang. Tsaka mas okay na rekta na sa diesel agad, tapos babanlawan na lang ng degreaser. Pag degreaser lang kasi, unless may may tawag sa ganun, may compressor, hindi mo siya talaga malilinis ng mabuti. Unlike kung nakaganto, diesel. Tapos wag yung tipirin. Wag yung tipirin sa diesel. Marireuse naman yan eh. Pag nakuha mo na yung mga solid particles sa ilalim after. Pero kung gat kaya, di ako nagre-reuse ng diesel. Para talagang mas madaling panglinis. Okay pa nga ako nyo eh. Halos brand new pa yung tolerance eh, tsaka ikot. Parang kulang sa kulang pa nga sa brake yan eh. Pag-iikotin niya. Sa mga BB, madalas na yung pag in-spin mo na gano'n, matagal lang ikot pag nalinis. Yung mga BB52. Yung silver. Pero iba, pinapalitan na lang agad yun. Wala na service, bahala ka dyan. Di ba yung ganyan na pinapalitan yung bearing? Ano na ba yung bearing? Pwede nyong palitan. Pero hindi ko sure kung proprietary sa Shimano pag yung sa ganito na bearing. Pero sa experience ko, yung sa mga BB52. BB52 yung silver. Yung malalaki. Yung mga malalaki. Pwede mong palitan. Kaso, ang napansin ko doon, yung mismong bearing ng BB52 na Shimano, iba sa mga automotive na 5 auto ata, yung gano'n. Iba yung sukat niya, mas matangkad. Kasi yung sa Shimano, ang alam ko, Sunhill yung nakalagay. So, pag nilagay mo yung replacement na bearing, mas mataas siya. May iba rin yung tolerance nung BB. Tapos, yung dust cap na ganito, pag nilagay mo, iba din. Nakaangat na. So, kung Shimano, bili na lang ng bago pagtanas na talaga. Pero pag yung mga sagmit na BB, Pro Wheel, yun yung ang gamit ay normal na automotive na mga bearing. So yun, pwede mong palitan na lang. Pero ngayon kasi sobrang mura na ng BB. As low as 300, may magagamit ka ng matino. Ang technique lang naman doon, dagdagan mo muna ng grasa bago gamitin. Kasi madalas konti lang yung nakalagay. Inuuna ko muna yung mga malilibag talaga. Pero madalas, ito naman talaga mga nauuna. Lalo na pag all stock. Yung sa BB tsaka headset. Yun yung mga aligas-gas pag nilili ko. Lower bearing okay pa. Yung upper bearing lang ang medyo madigas-gas. Pero sa akin nga mas malala. Pero yun naman ang ginagawa ko na lang kasi yung sa mga gantong bearing, pwede mong palitan to ng bulitas lang. Nakalimutan ko lang, bobo kasi ako tumanda ng mga specific sizes, mga code. Pero ganun ang ginagawa ko minsan sa ganito. Mismong bulitas lang ang pinapalitan ko. Kaso wala na akong stock nun. Kalimutan ko. Order nga pala ako. Kaso ganun din. Pag yung mga ganitong magagandang klase, hindi mo basta-basta mapipiknat to eh. Mapapaangat yung mismong race. Pero pag yung sa mga ragu, sa mga sagmit na mga headset, pwede. Kaya wala akong takot kahit mawala bulitas nun eh. Sayang di ko nadala yung steel wire. Pero maganda ko sa Shimano na ito nililis natin. Kahit hindi ho talaga tanggal ang kalawang. Tapos sa pinalaguan nyo ng grasa, hindi magtutuloy kalawang nito. Sayang wala yung steel brush. Pero tanggal to sa steel brush. Pero ginagawa ko minsan pag kailangan magtanggal ng kalawang sa pyesa. Suka. Ginagawa ko na yun sa ibang bearing minsan pag wala talagang replacement.
namin. Or sa mga chain. Meron akong ganung chain eh. Binabad ko sa suka na stagnant daw yun ng 5 years. Binabad ko sa suka. Tapos chinek ko kasi sa chain checker, okay pa. Hindi yun. Nagamit ko ng another 1 year siguro yung kadena. Pero yung sa suka naman na yun, ano lang, that may oras. At least 1 hour okay na yun eh. Ano na ho yun. Matagal na. Kaya din ba tunawin yung suka yung mismong bakal? Hindi naman surface lang. Ang problema lang sa suka kasi acid siya. After mo siya ibabad, natuyo, dapat mo kaagad din, lalangisan. Kasi wala na siyang kahit anong coating. So parang raw siya, unfinished metal. So halimbawa, pinabayaan mo ng kalahating araw pagkatuyo, kalawang na uli. Kaya dapat lang talaga yun, alaga agad. Meron nung iba, pagkabanlaw sa tubig, wala na. Yun na yun. Pero talaga pag anong kaya, degreaser pa. Ang alam ko talaga, may nabibiling ganito. Kahit sa Shopee, meron na. Ang kaso, yung part ng jockey wheel, yung cage ng sa Shimano Deore. Parang 1.3 yun pag bibili ka ng set. Magkano lang RD? Bili ka na ng RD. Bili ka na rin ng bago. Mahal ang presyo sa atin ng mga ganun. Yung mga small parts eh. Dapat lang yun eh. $5, $10 pag yun sa US. Bili ka na lang ng RD. Pero mura kasi yung unit ng Shimano sa atin kasi rekta na. Sa ibang bansa, mahal eh. Kaya microchip nga ang go-to budget group set sa kanila eh. Dapat mura lang din microchip sa atin eh. Kung tutuusin. Talaga lang na-overshadow ng Shimano. Mabanlawan ako muna to. Yan, nasa basket naman eh. So, kunting banlaw muna. Ginanto lang natin kasi hindi naman malakas yung pressure. Taktuhan lang. Para mo lang ding hinohos. Tapos saka humapadaan ng degreaser. Kung tipid sa tubig din ako. Oo. Kundi hos yan, nakatatlong na ako, tabo. Kundi tabo gagawin. Lago pa natin, 420 degreaser. Submit baka naman. Kudos sa montage paste. Ito, assembly paste? Assembly paste. Ewan ko kung anong compound siya, pero for general use maganda. Tapos, itong lagayan mismo na to, gamit ko na since August. Since August to. Tapos ngayon pa lang baka sa Kuya Ian maubos. Pero matibay. Tapos maganda din yung premium grease nila. Mas makapal ng konti sa Shimano, pero konting-konti lang. Pero very effective din para sa mga parts na need ng madikit talaga na grasa. Shimano kasi nagrasa siya hindi siya malagkit, pero siya sobrang madikit, pero hindi siya yung parang NGL3. Kasi ang gamit ko naman kasi na all purpose yung nga palang mobile ba yun na na grease. Ito yung high temp. Pwedeng ito gamitin sa lahat, pero mas okay pa rin yung kada application may proper na gagamitin. Ito madalas sa BB ko ginagamit kasi kailangan mas madikit. Ito assembly sa mga bearing sa threads. Tapos shout out din kay nasaan na ba yun? Mad Crank. Maganda yung nila, tong butter. Gamit ko madalas to sa freehub, tsaka sa mga application na hindi kailangan ng high heat, tsaka need ng high fluidity. So ito, very effective din. Tagal ko nang gamit since unang lumabas. Ayun, shout out. Kasya pa ba yung assembly mo? Kunti lang naman yun. Literal na lang yan. Guhit lang. Maguhitan lang, manipis lang na okay na yun. Hindi yung paligo. Di paligo. Kasi minsan doon rin nadadali pag sobra-sobra ng grasa. May WPL. Ayun pala eh. Yung grease o Absolute Bike grease. NGL1 ang katumbas na ito. NGL1. Pang naman yung mga ganyan? Madalas sa mga prehab, headset, sa bearing. Pwede sa lahat, wag lang sa siguro. Yung mga, hindi naman moving parts. Yung mga high load na mga parts, yon. Pero, good. Consistency niya parang NGL1 eh. Although di nakalagay dito, ayun. Ayos. Ito pala eh. Ang gusto niyong gamitin? Ikaw, gamitin mo na rin yan. Kung saan mo pwedeng gamitin. Actually, okay naman ho to sa lahat. Maliban sa... Ito talaga, mas maano ho to eh. Sa bearing tsaka sa spring ng RD. Napakakapit ho kasi talaga na ito. Sa bearing pwede to. Lahat ng bearing. Magkano ganito kalaki na Hindi ko lang ulit. Matagal ho buhay nito pag pag nag-ayos ng magamit eh. Ito, pansin nyo yung halos parehas ng mas malagkit lang to ng konti. So, ginamit ko ho to mismo sa bearing ng freehub. Sumabra sa lagkit. Pero siguro, pag na break in, medyo na siya.
malabnaw siguro. Ayaw ba mag-pre wheel? Hindi naman, medyo lang, kumpara ho sa mga ginagamit ko talaga, medyo, alam nyo yun, may konting stiction. Pero hindi naman big deal. Smooth pa ba? Walang grasa? Siyempre, smooth nang wala. Pag mo lang paulanan. Yan. Hindi na ba matatanggal yung yun? Dust cap? Actually, naman Kasi pag tinanggal mo, di ba? Matatanggal na yun. Hindi, naman yun. Huwag kayong maniwala kay Kay Shimano? Oo, joke lang. Hindi na siya 100% sealed. Pero kung aalagaan mo naman, hindi naman siya magiging malaking problema. Konti na yung nilagay ko, pero yung kailangan lang talaga nag-grease, yun lang didikit. Tapos kuha yung labis. Dyan. Hirap lumapat Dapat sabay pindot. Alikabok, balahibo. Yun lang dito. Maski sa amin, gawa ng aso ko Hala. Lupa kalaman Pag nabagsakan. Nahulog, hindi mo na mahanap. Yan, lapat na. Tapos, itong dust cap. Sa grasa, merong right amount, meron ding too much. So, balance lang. Yan. Bali, ito, gagamitin ko din sa pivot bearings kasi mas makapit yan. Hindi basta-basta mawawash out. Pero alam ko, ang gamit dito sa yung Maxima na waterproof grease. Yung kulay pula. May ganun ako dati, naubos lang Yung McGregor na pang barko. Ibigay ni Kaysen. Shout out kay Kaysen. OJT na ata yun ngayon sa barko. Sa Seaman ba mga kain? Uwian mo ako uli Tsaka sa Kuya Ryan, shout out din. Kuya Endong, malapit na. Uwi ng mga Malapit ko na. Ang barko na grasa. Tapos na talaga dapat si Dartmouth, Kuya Endong, tinatamad lang ako. Pero kung tutusin, tapos na yun. Gagamitin na lang. Wala pa ba yung gagamit kasi? Kaya tinamad. Ikunin ko lang yung magkakasize na So, ganito nga yung sa DT Swiss. Hindi pwedeng pagkatanggal nyo ng bearing. Basta lagay lang din kasi. Yung sa mga seal, meron siyang magkakaiba pang klase. Yung nilalagay sa loob, sa drive side, dapat yun. Ewan ko kung yun yung kulay pula, kulay itim. Dapat nakapasok. Tapos yung rubber seal na 2RS, yung high friction, pero good seal sa labas kasi mas exposed. Yung tanda ko dun Ito, na natin si WPL sa bearing. Kasi pahingi nga muna ng panghalo. Ang habol ko lang kasi dito yung Parang pudding. habol ko dito pang ceramic pwede to Water resistant tapos kasi hindi sobrang kapal. Parang NGL1 Meron naman ako mabibiling parang NGL1 sa na malaki. Pero lithium based pa rin siya ang problema. Hindi water hindi water resistant. Pero yun pang ceramic pwede rin. Kasi pang siya mga plastic na parts. Nakakalito din ng pati grasa. Aaralin. Yun Di ba pwede yung grasang pang jeep? Pwede. Kung gusto mo ng unnecessary drug. Yung ba yun? Jeds ba yun na grasa? Parang tawag sa ganun. Pudding. Babarian. Bali sa grasa. Ang alam ko talaga sa NSK, 40% lang dapat yung may grasa sa bearing. 40% lang nung space. Pero ito technically 50 something na to Pero realistically speaking, mas okay na dagdagan ng konti. Ako mga 60-70. Kasi pag uminit naman to sa loob, magi-spread to sa loob. Kaso at the same time, pag literal na pinuno mo, pwede mag-expand yan. Yun yung kaya minsan pag tinatanggal bearing, nakaangat na yung mga seal. Kasi nasobrahan naman ng lagay. So mga ganun, 60-70% pang real world application. Yun pala yung hindi magandang sobra. Sa grasa. Kaya pag right amount lang din or konting palabis. Ako mahilig ako magpalabis ng konti. Pero base rin sa paggagamitan. Pwede mong sundin yung 40% kung racing application talaga ganun. Pero kung longevity habol, dagdagan na lang ng konti. Tsaka base din sa grasa. Kasi kung susundin yung 40% pero gagamitin mo mga NGL3 o yung mga gantong high temp, hindi naman yan malulusaw gano sa loob. So di siya magi-spread ng mabuti. So kung ganto ng mga maninipis, pwede mong gawin yung ganung rule. Pero syempre, mas okay pa rin na may konting palabis. Kaya kung mapapansin nyo, kanina nung binuksan natin, di ba yung hindi siya yung naliligo sa grasa yung loob. Surface rust lang. Bali na-assemble na yung RD. Wala namang problema. Buti sakto, may natira nung ko. Yung Shima, yung premium grease. Simot So, konting linis lang. So, ito na lang din ang gamitin natin, itong WPL.
Di naman kailangan na sobrang dami ng grasa dito. Ano lang to? Pampasmooth lang ng pasok. Actually, maski si Hope, minsan di na naglalagay eh. Yun. Once naramdaman mo na yung bottom, okay na yun. Tapos grasa ulit. Lagyan natin ng konting grasa tong sa interface para sealed tong spacer. Ito konti lang, pang selyado. Yung mga budget hubs na overhaul din mo yan. Syempre naman. Basta sa ganyan lang, yung sa maintenance ng every 3 months, yung pangbisita lang sa mga pre-hub sa maganda na bibisita din yon after siya ma-overhaul. Ang problema lang sa budget hubs, hindi ganong kaganda ang pagkakasil. So, mas madali siyang pasukin ng contaminants. Pero pwede siyang maganto. Meron akong ginagawa nun sa Kuya Sherwin. Mag 4 years na yung hubs. Hindi pa namin pinapalitan ng bearing. Basta every year na i-service namin. Tapos every 6 months, binibisita ko yung pre-hub. Tapos bike to work pa yon, all weather. Nakailan na siyang BB, pero di pa siya, nakadalawa na siyang prime. Pero yung literal na original bearings ng hubs niya, yun pa rin. Yung doon ang ikot ng ramdam na walang piit dito sa Alam ko talaga, ginagamit ito pang ceramic ceramic bearing. Pang WPL. So dito, nagamitin ko uli yung pang push. So, mas gusto kong gamitin yung na pang push din para mas tuwid. Walang ka-binding-binding. Nakalagay ka agad yung bearing. Yan. Anong hub ang pinakamahirap sa mga na-service mo? Pinakamahirap sa na-service? Novatec. Hindi naman. Mga bulitas na hub ang mas time consuming. Pero basta sealed. Pinakamahirap yung mga hybrid. Yung siya, sealed bearing yung main, pero bulitas yung pre-hub. So madalas yun yung mga stock hubs ng Giant. Novatec na yung isang klase, yung mas mababang klase, ganun. Yung tsaka yung Ragusa R100, yung ganun. Kasi kailangan mo ng special tools, tapos minsan, yung bearing, ang hirap tanggalin, lalo na pag yung mga through axle na hub. Solon, may ganun akong yung mga stock ng Debel na yung alloy na built bike, yung mga ganun. Kasi ganun hub ko dati, mas mahirap yung ganun. Kumpara sa ganito, yung mga full sealed. Normal na ba sa mga medyo pricey na hubs na madali lang i-service? Oo naman. Tsaka, ang habol din doon kasi, laging mas maganda yung tolerance niya. Doon nagkakatalo yung mumurahin tsaka magandang hub. Yung ibang budget hubs, minsan out of spec yung mga nila, yung mga housing ng bearing, yung minsan masyadong masikip or masyadong maluwag. Sa mga gantong mga detatak na hubs talaga, most of the time, na siya, tama talaga yung tolerance niya. Kaya, hindi mo kailangan makipaglaban sa press, hindi mo kailangan sobrang tigas ng pokpok, yung ganun. Ayun nailalagay ko siya ng hindi kailangan ng matinding leverage. Ganun kaganda yung tolerance sa mga branded talaga na hubs. Kaso madulas yung kamay ko. So gagawin ako pa rin. Madulas Pero yun yung nun. Kumbaga yun yung take away doon. Pag magandang klaseng hub, mas maganda yung tolerance. Ano yung mga usual na nagiging cause kung bakit nasisira yung hubs? Madalas, pagpangit ang tolerance, pero considered that as factory defect. Sumunod is, syempre, walang maintenance. Then, maling maintenance, yung ganun. Tsaka yung mga nag-e-edit. Pwede naman kayong mag-edit ng hubs, pero proceed with caution. Tsaka wag kayong umasa na tatagal talaga yung hubs pag i-edit. Tingnan nyo ikot. Mas smooth kaysa nung gawa ng grasa yan Gawa ng mas tong grasa. Ano yung mga usual na nasisira sa isang hubs? Pinaka-common is free hub. Free hub kasi Napabasag. Kasi mas kumbaga sa yung free hub ay mas gamit na gamit siya. Mas nai-stress siya kaysa sa main bearing. Pero most of the time, kahit may alog free hub mo, pwedeng walang alog ang main bearing. So, mas maganda pa rin talaga preventive maintenance para maiwasan na umabot sa sukdulan. Hindi mo malalaman kung may yung free hub mo kahit kalugin mo sa frame yung... Minsan ganun. Ganun mga nangyaring sa tropa na iba. Okay kasi yung pre-wheel, okay yung pero yung pala may kalug na yung pre-hub. Nalaman na lang namin huli na. Tuwing kailan mo advice?
Advisable load talaga. Every 3 months talaga eh. Maski si Shimano, yun ang advice niya. Every 3 months. Pero kung kaya, every ride, tingnan mo lang kung may alog, kung may maluwag. Pero yung talagang bubuksan, gagrasahan, yung mismong prehab lang, mga every 3 months. Tapos, every year, yun, bukas lahat para masulit yung bearing. Lalo yung mga gantong bearing, mahal ang enduro bearing ah. Tapos ngayon, ang hirap pa maghanap. Kaya Spintech ang lagi kong nabibili. Dami kong na-plug na product. Spintech baka naman. Pero maganda ng Spintech. Ewan ko lang kung sinong gumagawa nun. Tsaka kung Filipino brand siya. Pero sulit eh. Ilang ganun na naikabit ko. To, maganda rin Kuya Ian tong WPL na lang ang pang freehub din. Sakto lang ang kapal niya, pang freehub. Iitim kaya yan. Siyempre. Wala akong alam na grease na hindi nagdi-discolor. Siguro may few times. Pero yon pag pag DT Swiss ang hub tsaka bearing. Kasi sobrang ganda ng seal ng DT Swiss. Halos bihira ako makabukas ng may contaminant sa loob. So madalas natutuyo lang mga bearings, mga hub. Pero the rest of the time, hindi. Talagang solid. Bakit may mga wheelset na may kasamang naka-syringe na grasa? Yung may needle mismo. Yun eh. Parang yung sa mga amoeba, ang tanda ko ganun, amoeba, tsaka dabamb. Para, kasi... Direkta under the ba yun? Kahit hindi mo natanggalin yung pinakang prehab. Bali, i-inject mo lang siya kasi madalas natutuyo din yung sa prehab ng mga grasa. Grasa or oil. Pero technically, mas pinaka-okay, manipis na grasa ginagamit sa mga prehab. Pag kasi yung makapal, pwede naman kaso, hindi siya yung nalulusaw. So, hindi siya yung pumupunta sa lahat ng nooks and crannies. Kaya nagkakaroon minsan ng lagotok. So, technically, dapat si Mudcrank gagamitin ko. Pero since nandito si WPL na. Parang ito nga rin ginagamit talaga sa prehab na mga kusar kung nabubuksan nyo. Puti na gantong style din. So, dito sa ganto, meron ding right amount lang. Basta lahat ng gumagalaw na parts, may grasa, okay na yun. Pag sobra, pwedeng maka-apekto siya sa engagement ng pulse. Siyempre, masyadong malagkit. Pwedeng limited yung movement niya, ganun. Yung kay Elton na wheelset, ganun. Kaso, pinalitan na lang namin. Ay, mga tunog, Onyx. Tunog Onyx ba? Yun? Lahat. As in lahat merong grasa tumamaya. Pero imbis na instant engagement, zero engagement. Dito ako kinain dati ng hoop na Kaya nga kahit ako lagi nagkakabaliktad ng unang lagay dyan sa seal nila. Hindi naman siya yung yung goma na... Mahirap po talagang ilagay. May nabasa ako dati sa nalagyan daw nila ng steering fluid. Steering fluid nilalagay? Oo. Pwede naman. Basta lang is... di ba pag fluid mo, nawawala din siya? Oo, natutuyo din habang tumatagal. Mas smooth. Pero yun ang gamit ng sa mga kumakarera dry lube or dry lube na chain lube. Huwag kalilimutan yung... washer. Bakit? Pagka wala niya, ano mangyayari? Hindi mag-free-wheel ang bike. Magiging pixie. Mahal pa naman nito. 800 pesos ang orig na hoop. Kaya nga ako bumili ng washer. Kinaga akong Kinaga kaysa magbayad ng 800. Di ba naman kaya din ng machine shop dito masyadong maliit. Kaya yan yung may tagawawa na nagmamachine dito. Matyaga yun Tas lahat di kamay lang. Literal na tansyometer. Pero ang galing kuha niya Yan, dinagdagan lang natin ng konting palabis. Yun lutong na uli. Tas ito ang mahirap yung proper na lagay pero ang ganda ng pagkakasil pag nalagay ng tama. Ito pala tama. Ang ginagawa ko rin dati tulad nung kanina, yung nakapaganto. Kasi mas mabilis pag ganun Pero dapat pala Kasi pag hindi rin ang lagay niyan, hindi iikot Sa bilang ng pulse, advantage, disadvantage. 3, 4, 6. Tsaka yung 9 ba yung pinakarami? 8. Yung sa speed 1, yung torpedo. Naman sa ganyan sa dami ng pulse, engagement ang nagkakatalo. Sa engagement naman, basta wag lang 16 siguro. Mas madami, mas mataas ang engagement. Pero at the same time, mas maingay. Pero base rin Disadvantage, pwede siyang magkaroon ng drag pag sobrang dami na. Kaya kung mapapansin nyo yung sa mga speed 1, although mataas engagement, mabagal ang pre-wheel. Lalo na pag mga edited or pag masyadong matigas ang spring. Kaya babalansin mo din hindi pwede na basta matigas spring or kadami pulse. Dapat okay pa rin siya pre-wheel. Kaya kung mapapansin nyo yung mga ratchet type, mas maganda pre-wheel. Kasi halos, di naman sa hindi nagdi-disengage, pero nag-lag-glide lang talaga siya. Tingnan mo, bakit si Hope yan sa proper 4 pulse lang? Binabalansin nila yung tibay tsaka engagement. Kasi 54 ang engagement nito pagkakatanda ko. Madalas
ang gamit ng mga nagtra-trials, Hope na hubs. So, para sa kanila, saktuhan lang yun. Balanse ng, tibay. Tibay tsaka engagement. Hindi ko tandaan na ganito ka, to. Ilang Hope na ba yung ano mo? Madami-dami na rin. Anong kilalang hub ang triples na Madami. well-known brand? Ewan ko kung naabutan to ng iba, yung mga Sanringel. Pero Sanringel, tanda ko, although triple siya, 3 teeth each. Yung gamit ko na Sanringel, ganun eh. Madalas sa mga road bike hubs, Novatec, mga ganun, Chosen. Pero sa mga road yun. Tapos pag MTB, madalas 4 to 6 poles ang standard, ganun. Yung mga triples na may spring pa sa gitna na. Ano yun, May sa hati mga... pa sa gitna. May mga ganun. Dabam ata yung dabam. Dabam. Ano? Chosen, ganun. Mga ganun. Ito yung sinasabi kong Bali, lalagay. Kaso pagdating dito sa part na to, ang hirap ng isuksok. Hindi kasi siya goma eh. Hard plastic siya eh. Pero kahit yung bago, yung Pro 5, hard plastic. So ito, tsatsagain lang talagang ilagay. Yun. Tapos biglang hindi na nag-pre-play wheel. Yun, ramdam ko na. Nag-click na siya. Yun. Yun o. Para sure, papadaanan natin ng pick. Para sure na lusot lahat ng part niya. Yun. Ramdam yung smoothness yung tama lagay. Ano. Tapos di nyo na basa-basa mahihila yan. Joke lang. Mahirap ibalik. Ayun! Aba, walang dya. Biglang dumali ang putik. Baka kailangan ganun talaga yung proseso niya. Hilahin mo. Bakit yung mga ibang hubs, pinagbabawal nilang iangat yung seal na yun? Bawal talaga kasi madaling papasukin ng debris tsaka ng contaminants. Parang void warranty kapag... Void warranty talaga yan. Kaso di sa atin uso kasi yun eh. Yun. Ayos. Yung unahan naman. Bakit may mga hubs na nahuhulog yung pre-hub body? Yun? Sobrang loose ng tolerance nila. Yung cup. Oo, sobrang loose ng cup. Yung sa akin kasi experience ko, putol yung rubber ring dun sa cup. Oo, pwede rin. Pag wala nang ganun. Putol rubber ring, tsaka ang nakita ko rin nung isa, pag ang bigat ng poles, ng cogs. Sobra. Pag sobrang bigat, pagka ganun mo lang, pagkatiin, natatanggal. Mga dati, mga max zone ng mga tanda kong ganun dati. Yung mga unang labas ng 6 poles. Sa akin, pagtanggal ko ng rear wheel pagtanggal ko sa bike Umagsak na ng kanya. Umagsak na yung kasit kasama yung pre-hub. Tatawa nga ako dati sa ganun eh. Nagiging pag ginagawa, nawala isa lang. Di gagawin namin. Dati wala pa naman nabibilan ng ganun eh. Gagawin na namin 4 poles, 3 poles para pantay. Para lang magpantay yung kagat. Parang ewan eh. Hanggang ilang poles pwedeng gumana yung mga. Halimbawa 6 poles. Nasira yung isa. 5 poles natira. Pwede pa ba yun? Dapat gawin mong either 4. Tapos pag nawala na naman yung isa, gawin mong 3. Tapos pag desperado ka na 2 lang. Basta laging hindi pwedeng isa lang yung kumakagat. Kaso din kasi yan eh. Kada points, meron niyang certain degree na doon lang kakagat ang ngipin. So, hindi dahil 6 poles siya, 6 na din agad nag-e-engage. Minsan tatlo lang ata. Minsan 3, minsan 2. Base rin sa Sa design. Ewan ko kung napanood yung kay Ali Clarkson, na-edit nila yung hook. Ginawa nilang, pinantay yung mga cogs para maging doble engagement. Sabay-sabay. Kumagat. Pero di rin naman nila ina-advise eh. Oo, talaga. Laging at your own risk. Basta lang naman, yung sinabi kung anong positive at negative, tas willing ka naman dun sa kung ano mang kalalabasan. Pero pag sinabi, ito maganda pag ginanto mo, tas di sinabi negative, tas nag-G ka, ayan, patay. Or basta against sa design ng manufacturer. Oo, yun. Bihira naman kasi yung ganun na bihira akong lumabag sa manufacturer unless mas better yung isang bagay na gawin or pag talaga, wala ka ng choice. Doon ko lang talaga doon lang ako lumalabag sa manufacturer. Pero bihirang-bihira, as in. Yun yung pangalap. Oo. Assembly ng front and rear triangle, tas bleed, spinal assembly na. Tanga ko nga, hindi ko na kung bakit ko pinagtatanggal yung mga siptay. Tas yung sa mga ganito, bali dadagdagan lang natin ng konting grasa. Konting lang. Pang ibabaw lang. Oo, pang protection lang sa moisture. Hindi naman kailangan na sobrang dami din. Although pwede na sobrang dami. Sila master, pinapaligo eh. Oo, ganun. Gawa ng yung labis naman kasi lalabas at lalabas. Pero ako madalas, ganito lang. Para, tawag dito. Waterproofing lang. River crossing ready. Kahit ilubog mo. Para kahit mabudol kayo pwede. Tsaka ito, wala naman tong dagdag na drag. Kasi lahat naman ng part na inaanuhan ng grasa, hindi naman siya tatama. So, uunahin na natin siyang ikabit. Although, pakiramdam ko naman, hindi na magkakaroon gano'n ng problema. Yung pivot bearings.
kailan ang maintenance niya? Hanggat kaya din. Basta lahat ng sa bike yearly hanggat kaya. Pero sa pivot bearings, kung tama naman ang pagkaka-last na service, kahit mga 2 years, ganun. Pero yung iba, pinapabayaan tapos, Pag may problema na lang. hindi, pinapalitan na lang agad pag kailangan ng i-service. Okay lang din naman na ganun. Basta wag nyong paabutin sa point na as in sobrang sobrang kalog. Kasi ganun din pag-aanuhan niya ng frame nyo pagbabayaran niya ng frame. Para konti lang tre-tredan. As usual, ulit tayo. Improvise, adapt, overcome. Ito madali. Kaso, ito mamaya. Mamaya na ito. Yun walang resistance. Bali ito mamaya ako nahigpitan. Ang mahalaga ay mailagay kasi ang hirap nito. Tumulas na nga kaagad Kakaiba ba naman Dito ba naman may space nandito yung washer. Sa side na yun Yung kay Jacob na ganito, hindi ho problema gaano. Ang problema sa Kuya Endong. Baka yung mga bago. Kasi same generation kami na Pakiramdam ko, ito pa rin yung dati pang non-boost. Tapos ang ginawa nila parang ito lang talagang itong likod lang talaga binago. Yun, dali. May ako naigpitan. Rockbird yung may pambata rin Yung Rockbird 24 ba yun? Kaya inaawitan ni Ninja Pogi. Hihintay niya. Kaso anong size yung kukunin nyo dun? Grabe yung medium Ewan ko. Okay na ata sa kanya yung size nun. Hindi kayo, kung ano man. Ako? Ang haba ng medium, di ba? 460 reach nun. Pwede na yan. Bagay, may iba naman. Maiksi yata yung Chainstay. Maiksi yata yung yung small Oo. Eto, 450 yata Basta naman pares ng haba, chainstay at Okay na rin. Suspension, madali naman na to Tsaka pork. Pork ko, change oil lang talaga gagawin ko. Gawa nang di naman tatanggalin ng di naman papalitan ng mga seal. Yung sa Kuya Neil. Either Putoline or Maxima yun. Tip pag kakabit ng baby. Pagdadalad ng baby. Kamayin muna sa simula. May iba, pag bago-bago baby, gawa ng may Loctite, masikip. Pero pag yung gantong makakamay at makakamay pa din naman. Hanggat kaya pa kamay. Para sure. Tapos ito, basta snag lang. Di naman kailangan sundin yun sa factory. Unless ayaw mo nang ipatanggal. Yan. Pag yung mga lumalagitik sa bibi, pag pinapadyak, anong dun? Pwedeng may maluwag, pwedeng tuyo na bearing. Nagbavary din Pero madalas pag press fit, pag hindi on spec ang Tolerance. Pag mali tolerance. Tapos madalas naman, actually mas madalas pa yung maluwag ang BB kaysa tuyo ang BB. Pag yung sa mga gantong threaded. Na-review nyo na ba to? Hindi ka pa tapos. Di review first impression, first ride mangyayari. Isang edit na. 2 chain ring lang ang pinadala nyo. Tapos 2 preno din. Ayun, pang gravel tsaka yung pang MTB. Preno, maganda kapit. Mas maganda kaysa dun sa Saint nyo na metallic. Parang. Pero hindi ko pa kasi natatry sa mahabang descent. Kung ano magiging niya. Kung arok talaga. Pero kapit na kapit talaga kahit walang bed in. Ramdam mo ka agad Hinto ka agad dun sa sa Minox Hindi ka kaya ng SRAM. Bakit? Ganun nga lang pala yun. Diretso nyo nga lang pala yun. Diba? Pag-abit natin. Wala din akong dugang ginawa. Wala nang bed in. Ito, lagkit tong grasa Pero pag na naman yan. Yeah. Okay lang. Bawas pedal kickback. Yeah. Lagyan nyo to ng mga solon na Bolitas pa prehab. Para na rin Tawag sa ganun. Yung O-chain mo. O-chain. Ilang degrees engagement yun? Baka 20 degrees engagement. Anong reason bakit natatanggalan ng cap dyan sa crank? Madalas yung mga plastic na hindi ko recommend yun yung plastic na cap. Kasi, yung stock ng Shimano? Oo, yung stock. Kasi yun pang preload lang talaga. Hindi siya nagdadagdag ng extra security. Pero yung mga gantong alloy, nakapagdadagdag siya ng konting security. Ako napapansin ko sa iba madami masyado sila maglagay ng spacer. Yun. Tapos konti na lang kinakagatan na. Parang halos kalahati na lang yung
Oo, kasi pag ano, Tinitredan. although pwede namang ibang style lang gawin, basta pag 73mm ang BB, Isa na lang yun. isang spacer lang. Pero pag 68, bali ilalagay lahat. Tatlo ano. Kasi yung dalawa nun, 5 yun. Oo. Pag MTB. Pag MTB yun. Pag road, dapat talaga wala. Pag road bike. Pero bago kasing standard ngayon sa mga gravel, 70mm na mga BB. Edi meron yun isa. Hindi rin hulalagyan. Hindi na. Kumbaga, mas malapad na yung mismong So, wala pa rin siyang Pero naman, sa mga GRX lang madalas. Gano'n kahigpit, hinihigpitan yung 12 Newton preload meters. cap. Hindi, kailangan ba? Hindi naman sobrang higpit. Kung susundin yung 14, mahigpit yun. Pero ako by default, 12. Basta smooth yung ikot. Kung, ito ba? Sa preload, pag naramdaman ko lang na yung pinaka maluwag na wala ng alog. Tong kasi lang pang preload lang naman to. Kasi pag sobrang higpit, Yun, papangit ang yung ikot. bearing. Madudurog, ma-premature wear. Yan, ito, malagkit pa yung so, break in pa siya. Hindi magawa yung umiikot na. Walang spin test pag Shimano. Preno ho muna, ma-bleed na. After nun, assembly na lang talaga. Tinanggal mo yung Ba't tinanggal? Bali, ito muna. Kaya tanggalan ko pa ng hangin yun. Para may usog ko yun. Yun. Kaya palang ganun yun. Walang need patanggalin yung hangin. Nung una, compress mo. Compress mo ganun para matutok. Nung una, ganun ginawa ako sa Kuya Endong. Nung binabalik ko na, parang siguro may mas madaling paraan. Ayun, meron nga. O dapat, dito, tanggal yung bolt dito. Oo, dapat tanggal. Parehas tanggal, bale. Hindi nyo na ba tinabasan ng neto, bolts? Sa mga Kuya Endong, may tabas. Kailangan ba ba? Sa mga Kuya Endong, may tabas. Ewan ko kung bakit rin. Sa Kuya Jimboy naman, may dagdag na spacer. Mga 2 o 3 likod nila. 180 din sa Kuya Endong Kuya Jimboy, pinalitan ko na ng 203. Ayun, di na kailangan. Ito, ang compatibility, basta Shimano. Parang inano nila dito. Hindi na nilakihan yung yung ibabaw no? Yun ang dugang ginawa para pwede sa lahat. Kasi yung MT yung nasa Kuya Jimboy, yun Hindi rin pwede yung bago na Iba kasi yung pang porpat ngayon na na pad. Hindi interchangeable. Iba yung pan-Diore. Isa pa yun. Iba pa yun din yung sa Dior. Iba pa rin yung pang XT. Ayun. Iba pa rin yung same. Smooth na ho. Pag naka-clutch. Smooth pa rin. May dagdag lang na resistance. Pero ito, pwedeng i-adjust pag kinulang, pag na-change rapan kayo. Tsaka na lang natin i-adjust. As much as possible, as little clutch as possible lang din ang ina-adjust. Para hindi matanas agad. Kasi dati, may mga rider, natatanas sila clutch nila ng sasaglit lang. Wala pang isang season. Ito yung pang 2 o 3 ko na adapter. Magkaiba yun magkaiba ba? Oo. Ayun, galing. Plus 20 yan Ito isa plus. May ganun pa pala. Talagang ni-research nyo to. Ayaw ko kasi nung may mga spacer pa. Nung una, nakaganon ako. Nung nakahanap ako yun sa bike shop, nakita ko. Nagkataon lang din. Nakakita ako. Galing. Kasi ang hirap maghanap alam ko, ito lang talagang 180. Isa, plus 20. Galing. May ganun pa pala. Isa plus 23. Kaya pala walang washer yung sa unahan nyo. Galing Buti napansin nyo pati. Saan nga pala dumadaan ng nito, pad? Ilalim Bakit nilalagyan ng grasa yung pre-hub pag magkakabit ng kasit? Ano pa rin kasi, metal to metal interface. So, mas okay pa rin na may konti. Mas madaling tanggalin pag meron. Oo. Tsaka para, minsan kasi nagkakaroon ng baon ng konti. Pag wala akong grasa, lumalagotok. Di ba nagsisis yan pag minsan kailangan pukpukin yung kasit. Lalo na yung mga lumang design. Tsaka evident din naman sa bagong may crossplane. Hindi naman siya yung sobrang hirap pag bumaon. May bites na ba nung wala naman yan. Pag may crossplane, hindi masyado. Alin? Cog bites. Cogbite? Konting-konti lang talaga. As in minimal. Hindi kagaya sa HG. Sa HG, talagang bumabaon. Meron nga dati, kalahati na pala yung kagat ng isang cogs niya. Kaya hindi ko matanggal. Alam mo, may baliktad ka nalagay. Malalagay ba ng baliktad yan? Hindi. No chance talaga pag baliktad. Ang ingatan nyo lang ho dito, yung sa huling dalawa. May chance ang mag-cross-thread pag mali Kasi kala mo pasok na yung pala hindi pa. Itong huling dalawang to. Yung mali ng pagkakasunod-sunod. Kamali pa ba yan? Ilang lang, aapat lang yung thread nitong lock ring. Itong hirap ipantay. Yun. Sabi na kong huli. Dun sa kag, sa second kag siya shoot.
Yung mga ngipin. Yun ang dugang ginawa ni Shimano eh. Kaso gawa ng design na yun, mukhang walang makakagawa ng 90. Sa XD nang ginawa eh, 90. Kasi solid naman yung cog. Yan. Kapag ilpit mo. Basta snag lang din. Hindi yung kailangan iiyak yun eh. Oo. Di ba yung parang lalangit-ngit? Grabe yung sa may mga ganun akong ginagawa na lang namin ng paraan para hindi matanggal eh. Ayun, ito, walang alog. May flex lang, pero walang alog siya. Yan. Sabi kasi sa M61 daw yung daw issue ng cogs eh. Lumulungan. Baka may batch na ganun ang nangyari. Kasi ngayon wala naman ako nakikitang ganun na issue. May nakita ko 3D printed na Nakita mo rin. Yung bleed block na 3D printed na may isang bukas. Pampalabas lang ng isang piston. Pwede ko tayong gumawa nun eh. Panlinis. Anuin lang natin to. Tatabasan. Madami akong ganung bleed block sa bahay. Pag may extra time, aayusin ko. Pampalabas lang ng isa. Tapos ito, wala nang kulang. Original ba yan? Original to. Yung mga nabibili sa maliliit, original ba yan? Parang Alanganin pa. parang hindi na. Kasi mga sagmit, mga yun lang din ang gamit. Yung mga dati, yun, rig. Ang orig na lang ho ngayon, yung malaki. Yung takip ay parang takip ng sa soft drinks. Ang orig na lang ho na ganyan ngayon, yung 150 ml. Yung nasa kahon. Di ko dala yung example nun eh. Update. Yung likod tapos na nating linisin, tsaka ilub ang piston. Tapos itong unahan, konting na lang, burp. Ito yung oil. Mas maitim pa yan kanina. Nahaluan lang ng medyo sariwang oil. Kaya ganyan. Yan yung kulay nung galing sa brake set ko. Pero ang kulay talaga ng mineral oil. Yan, ang fresh. Yan yung malinis. Itim na itim na. Tuwing kailan nag-change oil ng Recommended do talaga sa Shimano every 3 to 6 months base sa gamit. Although pwede na rin ng once a year, pero the best every 6 months talaga, regardless ng gamit. Pero bakit na siya kung closed system? Lumilibag pa rin, no? Syempre, pag umiinit ang masisa mantika, di ba? May ilagay ka man o hindi, pag kumulo ang mantika, umiitim. Parang ganun din yung nangyayari. Tsaka syempre, hindi naman 100% malinis yung system. Yung mga libag-libag niya sa loob, pag kumulo, nahalo na. May mga particulates din ako nakuha eh. Baka nasa ilalim lang yun ngayon. Yung paglinis ng piston, anong nun? Pinakamaganda ho, every time din na i-bleed. Kasi, pag nilinis nyo piston ng hindi i-bleed, lilibag yung oil. Kasi syempre, may papasok na konting dumi, konting So, pinakamaganda, isabay nyo sa bleed. So, before nyo siya i-bleed, linisin nyo na yung piston. Pagka-bleed, sariwa na yung langis. Anong naiiwasan sa paglilinis ng piston? May mga kakilala ko, pa-bleed lang ng pa-bleed, pero hindi napapalinis ang piston. So, every time na nililinis mo piston, mas nagiging smooth yung yung travel nila. So, mas malambot pindot. Tsaka mabilis yung parang ito. Umabalik agad yung yung lever. So, yun yung maganda sa kanya pag malinis ang piston. Pag madumi, yun yung sticky piston. No, malagkit. Ramdam nyo na pangit ang pindot. Ayaw bumalik. Ayaw lumabas. No, kaya pag yung siya, parang malalim ang pindot. Yung pala, gawa lang ng wala pang enough time para bumalik ang piston, pinipindot kaagad natin. Pero quality itong saint nyo. Hindi siya malalim. Kasi hindi ako rin ang lalim eh. Dinuduga ko lang sa Kuya Jimboy. Ito yung piston, yung kulay puti na yan. Yan. Nakita nyo rin itsura niyan kanina eh. Bakit mo pa gagawin yung step na yan? Bale, pag sealed na yung taas, hilahin lang natin ng konti. Ayun, may mga maliliit na bubbles. Para sure na wala na talagang bubbles tsaka libag sa caliper. Pero, dapat dahan-dahan lang. Kasi pag binigla nyo yan, yung maliit na butas sa master cylinder, mag-o-open yun. Magre-reintroduce siya ng hangin. At konting vacuum lang yung ginagawa. Ito, konti na yun. May konting libag pang lumalabas tsaka maliliit na hangin. Tapos pag wala nang nakitang hangin, bitawan lang ng unti-unti. Bumalik ng konti. Tapos tutulak natin ng konti. Yan. Pag naramdaman yung may persa na, bayaan nyo lang yung persang yun. Tapos, iikot natin to. Ganun ang ginagawa ko para mas matigas yung pindot. Ayan, bale yun. Pindot uli. Habang nakapindot, iikot lang ng konti. Yun ang ginagawa kong duga dito. Tapos, linis na lang. Ano yung ginamit mo? Coach Max na nakalagay sa pampabula na bote. Tapos, punas lang. Punas tsaka alcohol. Bakit nababasagan ng piston? Minsan overheat o kaya pag mali ang pagbabalik. As much as possible, ingat lang pag yung binabalik na yung piston. Anong model yung nakita mo nang nabasag ng piston?
Personally, di pa ako nabasagan at nagpalit ng nabasag. Pero most of the time, XT pataas kasi sila yung ceramic piston. Ang ceramic piston, although maganda siyang mag-dissipate ng heat, may tendency siyang mag-crack pag sobrang init talaga. Tapos yun nga, pag mali ang pagbabalik, hindi maingat binalik ang piston. Pero rare din naman. Basta wag lang yun. Basta ingat lang. Same din sa paggamit ng preno. Di ba ang ceramic non-conductive naman? Po, non-conductive siya. Para hindi malipat galing sa brake pad yung ano. Yung init. Kaya mas ideal siyang gamitin sa mga high heat applications. Tulad din ng madaming bagay, siya, may limit din. Hindi pangit pala yung ano, yung aluminum na, Oo. na mga piston ganun. Matibay kung sa matibay pero conductive siya ng init talaga. So most likely pwede kang makaramdam ng brake fade sa ganun. Kaya yung mga normal na mga preno, yung mga Logan, yung mga weapon, yun madalas mga alloy piston. Kaya pag nag-init, yung parang lumulusot pag nabababad. Yung ang pinaka-top end ng Lewis, parang titanium tsaka ceramic pinagsama yung piston. Parang yung Risk tsaka Moxie na hybrid. Pinatibay, tibay ng titanium ba yan? Tapos Tapos yung non-conductivity ng ceramic. Oo. Kaya maganda rin yung sa ginagawa ng Lewis Ano kaya? Baka naman Big Racer tsaka Liha. Pero mas gaganda pa ho yung preno nyo pag 2mm rotors ang nilagay. Di ko kasi sure kung yung peke na magura sa Shopee, 2mm ang rotors Mapeke din yung specs. Kung 2mm ho yun, kukunin ko yun. Yung sa Shimano ba? Anong taba niyang sa Ang Shimano 1.8. Magura lang man nata nagre-require ng... Ay, TRP pala. Kailangan makapag. Magura, TRP, tsaka Haze. 2mm dapat. TRP, 2.2. Yun yung nasa GT na yung pinahiram nyo sa akin. 2.2 rotor nun Okay, galing yung... Kaya nga ho, nung nilagay ko yung Deore ko na preno, ang ganda ng pindot. Halos kagat agad Kapal ba naman ng rotor? Matipid sa tubig itong Yung isang timba lang gamit namin, di pa ubos. Ang dami nang nalinis nun. Ano pa yan? May palabis pa. Bibili nga rin ako niyan. Matagal na rin yun sa inyo. Nitong parang December ba? November. Pwede na. Kaya bakit papalitan na yung ko? Na? Cable. Na rin maganit na rin. Ito. Oo nga Dito yung part na siya. Konting-konti lang. Ibig sabihin, dun lang na iipon yung tubig. Pero the rest, Tapos sobrang sama na shifting. Tapos, ang dami pa. Na tong RD kanina. Tapos, maluwag pa pala tong hanger. Ay, hindi nga magtatama. Pero yung housing, hindi man naman palitan. Oo, okay lang ko yan. Parang gusto ko tuloy bumili nitong Ang dami magandang paggamitan to Bakit nilulub yung shifter cable? Para lang din, waterproofing. Pero, pag maglulub kayo, dapat manipis lang. So, either oil or manipis na grasa. Yung mga mud crank, gano'n. Or ito, itong WPL. Kasi pag malagkit, syempre lalagkit din ang shifting. Pag makapal na grasa nilagay. Pero pag oil, nawawala naman kagad. Yun. So, mas okay, ganito, manipis na lang na grasa. Kaya tignan nyo ho yung May grasa ho ba yun? Yung dati yung Hindi ko yun nilagyan kasi Shimano yun. Kumbaga yun yung isip ko. Siguro dahil hindi ko nilagyan. Naging prone siya na maging ganun yung status ng cable. Hindi rin lang talaga. Kasi isang side lang siya na ipon Ibig sabihin, dun lang nag-stagnant talaga yung Tubig. Yung tubig. So, kahit anong lagay nyo ng grasa doon, kung mabababad din naman. Ganun din. Lang talaga. Palit-palit na lang ng cable, Tuwing kailan? Pag Every 6 months din ang inaano ko Pero, every 6 months to 1 year. Mura lang naman cable Mura lang naman. Maliit na bagay para sa magandang performance. Ito yung nangyari sa akin, umiitim yung kamay ko. Sobrang umitim na yung cable. Kaya ang sama ng shifting. Plus yung RD, walang maintenance. Tapos maluwag pa yung hanger. Yung hanger maluwag pa. May epekto ba yung haba nung nakalabas dito na cable, yung bed na yan, sa shifting? Oo, meron rin. Kasi yan pag masyadong maikli, pwede siyang maging cause ng friction tsaka yung tension ng cable hindi tatama. Tapos pag naman masyadong mahaba, pwede siyang maging cause ng unnecessary friction tsaka binding. Tapos pag gantong Shadow Plus style, madalas mas maikli ito. So, mga at least ganyan lang ba? Maliit lang siya na arch, okay na yun. Pero kung pansin nyo, yung mga lumang style, parang sa mga road bike, yun yung kailangan nun
naka-full ano siya, half circle. Kasi pag hindi, magpapalya shifting, pwedeng tumalon-talon yun. May sa tropa, nag-cause na aksidente, ganun pala problema ng ano niya, bike niya. Bumili pa siya ng kadena, titanium din na... Kumbaga, maling solusyon yung ginawa sa problema. Na-upgrade kaso, yun, mali naman ang pagkakakabit, kahit mamahalin, wala. Yun. Ang tanga. Ito lang ang tinanggal ko eh. Kaya ako ba't ko tinanggal lahat kanina? Gigil ka dun sa C-clips eh. Hindi ko na ibabalik yun. Balak ako yan. Ang pangit wagganisip tayo eh. Wala. Sabagay, di naman kita sa itim na frame. Ganun nga ang mas okay ano. Ganun ho ba yung dati? Dito nakapaano? Hindi. Sinunod ko lang ito eh. Di pa ganito. Ipasok na para mas maganda. May epekto ba yung kung naka-on yung clutch sa shifting? Oo. Ano siya, mas magaspang ang shifting or medyo palyado pag naka-clutch. Pero, ang laking bagay kasi ng clutch eh. Tsaka sa Shimano kasi na clutch, mararamdaman mo talaga. Kasi ako nun may karera ako dati. Ang laki na ng lead ko, siguro mga 1 minute lead. Ang nangyari, naka-off pala clutch ko. Natanggalan ako ng kadena. Ang tagal kong, nakipaglaban dun sa, sa kadena para matanggal sa ilalim ng chainring. So, kung naka-on sana clutch ko nun, hindi mangyayari yun. Yun, nahabol na ako ng lahat ng ko. Ang laki pa ng hinabol ko. Tsaka lang din, convenience. Para ride ka lang ng ride, wala ka nang ibang iisipin. Dapat ba pinapatay yung clutch pag hindi ginagamit? As much as possible, oo, sa kalsada. Para maganda shifting, tsaka pag tinatanggal gulong sa likod. Para madali siyang tanggalin. Pero kung naka-store lang yung bike na naka-clutch, may kaso ba? Wala Persado naman ba yung po. spring? Hindi naman. Hindi, wala namang epekto kung naka-store. Unless i-store mo ng yung nakalagay siya sa malaking gear. Yun, doon lang siya magkakaroon ng pwedeng epekto. Pero unless i-store mo ng 10 taon doon mo lang naman siguro mararamdaman. Yun, wala na yung C-clip. Baduy sip tayo. Kaya magkaroon ng mas poging solusyon kaysa sa zip tie at C-clip? Internal. Internal. Buti yung likod, di nyo naisipan ni internal itong preno sa likod. Pwede to eh. Pwede nga yan. Pati yung sa saddle na tunog, wala na. Hindi ko pa pinadjack na masyado eh. Hindi ko napansin. Ano yung mga nagawa ngayon sa overhaul sa bike ko? Bali, overhaul, hub, sarap likod, pre-hub, as in lahat yon bukas. Rear derailleur, as in lahat yon bukas. As in, tapos, full bleed. No need pa naman kasing buksan yung mismong, yung mismong levers, tsaka caliper. Pero kung kailangan, pwede naman. Pero yon na-bleed natin. Then, linkages, ayun. Rin natin yung linkages, which is para sa full sus, must din. Tsaka, BB, tas palit kable, ganon. Yun lang, kung tutuusin. Pero ano pa yung iba kasi hindi na naman natin magagawa ngayon. Pag sinabing overhaul sa akin, as in, matic, kasama na yung pedal. So, yung pedals, di ko muna na isama. Tas pag sinabing overhaul, pwedeng lahat ng moving parts maliban sa linkage. So, since full sus to, naisama na natin yung linkage. Pero, pag sa shop, pwede nyo yung itanong kung kasama ba linkage or hindi. Kasi, bukod na pag sa ibang shop, bukod na single. Tapos, suspension, yun ang susunod na lang natin. Suspension, abangan. Yun ang masaya. Matanggap ka ba ng home service? Sa ngayon, hindi muna. Aral muna tayo ngayon. Baka konti na lang Titiis na lang din ako Pero malapit na. Malapit na tayong makatanggap ulit. Ayun lang. Kaya tinatamad din ako mag-post. I-plug ko lang yung page ko. Tagalog Racing. Yun. Hindi uli ako nag-upload. Tamad talaga mag-upload. Tas busy rin. Pero yun. Abang na lang tayo sa update doon. Tsaka abang sa Kuya Ian. Pag may gusto magpagawa, abangan shop. Pag may shop na, walang problema. Walk-in lang kayo doon. Lahat naman tinatanggap natin kahit ano man yan. Basta may gulong, basta bike. Wag lang may makina muna. Ayun. Hindi nyo yun. Hindi nyo yung shop namin. Yun. Kami ang tandem doon. Doon na lang kayo magpagawa. Ayaw nyo nun, Kuya Ian, mag-overhaul ng bike nyo. Oo. Marunong na ako. Natuto na ako Yun. Kung paano pumukpok. Tapos yung gusto nyo, pwede ipa-vlog nyo rin. Yeah. Automatic na yun. Jim, sino yung mga pwede mong i-recommend? Ayaw mong maggawa Dun sa mga malalayo, Manila, lalo na pag sa suspension, Dream Build Bicycle, ayun. Si Kuya Marlon, kontakin nyo lang siya doon. Magaling yun. Anong mga ginagawa niya? Service center siya talaga ng Fox. So, yun, kung gusto nyo ng malinis, lahat ng pyesa ng Fox meron, doon kayo pumunta kay Kuya Marlon. Nagagawa din siya ng mga rack shocks ng pero yun, Fox talaga specialty niya, tsaka lahat din ng klase ng gawa, yun. Kontakin nyo siya pag nandun kayo within sa area. The rest,
Sa ngayon, yun lang. Yun. Yung iba kong kailam ng mga Hindi ka magaganda. ba ipapayanan? Hindi ka ipapayanan. Hindi ako ipapahiya nun, sure yun. Basta kontakin nyo lang. Tsaka ano din kasi yun, bikers din talaga. Kaya sure na maganda gawa. Wala, yung iba kong kakilala nagme-mekaniko, mga, di na rin naggagawa. So yun, sayang. Ikaw, malapit ka na din ba? Oo. Lapit na. Hindi pa nagsisimula. Na lang ako. Ewan ko, mag-HR na lang ako. Sino naman yung mga dapat iwasan? Ha? Ano na lang tayo dyan? Close mouth. Basta malalaman nyo yan sa kutob nyo. Magbigay ka ng something na red flag pagka makita mo sa mekaniko. Sa bike shop. Sa bike shop, ganun. Pag sobrang confident na, alam mo yon, ganito po sira o ganyan, tas malinis, ito lang ho kailangan nating gawin. Mas okay sa akin, gusto ko yung tinatanong niya yung anong brand, anong model, yung ganun, para pwedeng i-research kasi ang mga pesa ngayon, ang mga bike ngayon, hindi mahirap gawin, pero may kailangan sundin ng mga proseso para tumino. Basta yung mga mayayabang mayabang in terms of yung mahangin, yung ganun. Actually, yun lang naman eh. Yun lang naman. Kasi sa paggagawa mismo, kanya-kanyang style yan eh. Unless destructive talaga humawak. Or yung alam mong walang pake sa rider, yung ganun. Yung gusto mabentahan ka lang. Yun, iwasan nyo yun. Pero, tsaka yung pwedeng yung din, halimbawa, gusto mo repair lang, tas kaya namang i-repair, pero pipilitin na palit pyesa, ganun. Ang may piliin nyo na shop, yung bibigyan kayo ng choices, kung pwedeng i-repair, kung kailangan na bang palitan o hindi pa pala kailangan gawin. Tapos, yung kayo papipiliin. Ayun. Yung gawa niya ay nakabase sa gusto at kailangan nyo. Ayun. Yun ang hanapin nyo. Yung iwas lang sa mga sobrang mahangin. Tas the rest, kung ano yung kailangan, yun ang susundin. Yun ang mga lapitan nyo ng mekaniko. Anong pwedeng gawin ng isang customer para sa mekaniko na gumagawa sa bike niya? Aside sa pagbibigay ng tip na pera. Magpapasaya sa isang mekaniko. Ang magpapasaya sa isang mekaniko yung bukod sa simpleng salamat, merienda o kung ano man, yung bang maging interesado ka din na itanong mo, boss, bakit po kaya nagkaganyan? Tas paano ko po kaya may prevent yung ganyan uli na mangyari? Kasi ang mekaniko na may malasakit, hindi yan magdadamot. Sasabihin niya yung problema kung paano mapre-prevent. Tapos, yung mga early signs kung magkakaroon ng problema, yung ganun. Basta, doon ka sa hindi madamot na mekaniko. Tapos, maging interesado ka din sa ginagawa niya. Kasi minsan, hindi lang din pera, hindi lang din pagkain. Minsan, lang din eh. Dapat ipakita mo din na gusto mo yung pagbabike. Yan. Gusto mo yon. Magiging masaya ba mekaniko? Magiging masaya mekaniko sa ganun. Minsan lang talaga, busy or kulang sa oras. Pero, gusto ko yung ganun. Yung curious din sa mga ginagawa namin. Tsaka sa mismong bike na ginagamit. Yun. Yeah, kala mo eh.